minsan pinapagalitan mo yung anak mo na, ba't ka nakasuot ng ang iksi-iksi? Kita na yung ano mo. Ikaw nga na nagsasaway sa kanya, mas maiksi pa sa anak mo. Hello. Kaya, yun po ang isa. Tinitignan po tayo ng ating mga anak. The way how we dress. At hindi lang yung the way how to dress. The way how we speak. Yes. The way how, yung action po natin, nakikita po ng mga anak natin. At sabi nga niya, there is a power in this. Meron po tayong power na mamili ng ating isusuot. At yan, nag-reflect po yung our values and self-image sa imahe natin at saka yung values natin bilang isang tao. Amen! And sabi nga niya dito, refocusing ourselves to God, we are reminded of the true definition of beauty and where our values should be. Amen. Yung pagpupokus po sa ating Panginoon at hindi po yung sa pagpupokus ng pananamit, ayon po doon po natin nakikita ang tunay na definasyon ng kagandahan at sa value po natin bilang isang kababaihan sa Panginoon. Ang reference po natin dito ay 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Atin pong buksan at atin pong basahin para makita po natin. 1 John 2? 1 John chapter 2 verse 15 and 17. Ang sabi po niya dito, ako na lang po magbabasa. Aking salamin. Sabi niya dito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Pwede po tayong tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos. Sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang isang damit ay isang uri ng bagay sa sanlibutan. Na ito minsan ay sanhi ng pagkakasala. Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang kita ng laman. Ulitin ko po yun. Ulitin ko po ng konti doon. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang kita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin, isa po yung paningin. At ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17. Mapaparam ang sanlibutan sa lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay. Putputan. Diba? Ang mga damit ay isa rin makasanlibutan. Kasi minsan meron po yung mga tao talaga na ang iniisip po nila sa pagdadamit. Ano yung purpose nila, yung pagdadamit nila ng damit. Kasi tuwing nagsusuot tayo ng damit, may purpose po tayo niyan. May iniisip ka, bakit ka magdadamit mo? Diba? Alam nga na may susuot mo lang basta yung damit. Hindi. Kundi iniisip mo, diba? Ay, suot ko to kasi sexy ako. Ay, suot ko to kasi ang ganda. Ay, ito ang model, ito ang uso ngayon. Ito ay suot. Ito ang suot ko kasi nagsishake ang katawan ko rin dito. Diba? Yun, iniisip po natin. May iniisip po tayo bago tayo isuot ang damit. At nag-iisip din tayo, kaya ito ay isuot ko kasi nakakalugod sa Panginoon. Yun po ba ang isip natin pag tayo ay nagsuot ng damit? Hindi po sermon to devotion lang. Sabi po niya dito, the Bible encourages us to focus more on the inner self and less in our outward appearance. Hindi naman masamang magsuot ng sex. Hindi po sa
Kasi ang sabi niya dito, kailangan lang mag-focus ka inner. Ano yung ano mo sa Panginoon? Hindi yung sa panlabas na anyo. Dahil ang tinitignan ng Panginoon ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang kalooban ko. Amen. And next, women should dress themselves modestly and decently and suitable clothing. Ano talaga sabi niya? Ang mga babae ay dapat lang magdamit ng may modesty. Kumbaga, hindi naman masyadong Maria Clara. Kasi kung Maria Clara sa panahon ngayon, kawawa ka. Dahil ikaw na lang ang pagtitinginan ng tao at ikaw na lang ang pag-uusapan. Ano ba naman yan? Naka Maria Clara. Huling-huli na sa uso. Natin mo may conference. Kumbaga, andun yung pagka-modest. Kasi babae tayo eh. Hindi naman yung para kang lalaki. Pasiga-siga. Ouch! Ouch! Aray ko. Hello! Aray ko sila yun. Babae na kami ngayon. Babae na kami ngayon. Diba naman yung, kita mo may palda pa doon. At tayo po ay mag-focus sa ating yung kung sino tayo, hindi yung tayo yung sino, kundi ang totoong sino tayo ay nandun sa loob. Hindi yung nasa labas. Amen. 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 Glory to God. Tapos sabi niya dito, tignan po natin na ang nakikita po sa isang babae, yung pananakot, kasi halo-halo na, pero ito yung mga report. Yung good works, yung magagandang gawa natin. Yan. Kahit na nakita mo siya, na ang sexy-sexy na halos labas na lahat. Pero hindi rin po nakakalugod sa Panginoon yun. Hindi ko sinasabing kinukonsinti ko yung ganon. Kundi, isipin po natin, bilang isang babae ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya, bilang anak niya, dapat naman na, kasi ito po yung ano natin eh, kumbaga, hiyas natin yan na napakamahal. Kumbaga, diamond. Di ba ang diamond, tinatago-tago natin para hindi nila makita at hindi nila makuha? Ganon din. Diamond natin ito, huwag niyong ilabas. Yung diamond nga, tinatago ninyo. Yung diamond mo, hindi mo tinatago. Tumundok lang yun. Diba? Mga hiyas natin, ginto, tinatago para hindi manakaw. Pero nilalantad natin, kaya ninanakaw ng kaaway. Na-attract mo yung mga kaaway upang Buti na lang wala akong ginto. Ang hiyak meron ka. Meron na ako bundok, wala ako ganito. Kaya sa gawa, nakikita, good work, magandang gawa. Hindi naman sinabing, kung maganda ang gawa mo, mabuti ang gawa mo, ay naliligtas ka na. Pero focus po tayo dito. Dahil baka kung saan pa pumunta yung devotion ko. At hindi ko rin makapag-sermon yung mag-sermon dito. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 10. Labas na. 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 10. Ako ulit magbabasa. Pinisip ko na ko. Sabi niya dito, ang ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang mga babae na may dapat maging mahimbing, maayos at maingat sa pananamit. Ulitin ko po. Verse 9. Ang mga babae na may dapat maging mahinhin, maayos at maingat sa pananamit. At ayos ng buhok, ang pinakahiyas nila ay hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit. Verse 10. Kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Yun po yung sinabi ko.
maging maingat din po tayo sa pananamit. Yan po ang sabi ng Biblia. Hindi ko po sinabi, kundi sinabi ng Biblia, maliwanag. 1 Timothy chapter 2 verse 9. Ang mga babae na may dapat maging mahilig. Huwag naman yung masyadong tingin. Ano mo, di ko kapasok na namin yan? Oo, yung parang hindi naman makabasag ng pinggan. Huwag naman masyadong mahilig. Katamtaman lang. Hindi sobra, hindi naman mababa. Diba? At maingat sa pananamit. Amen? Hindi naman labas ang aming Maingat sa pananamit. Bakit ka tumatawa, Sister Evelyn? Natatawa siya kasi maingat daw sa pananamit. Tayong lahat ay dapat maging maingat sa pananamit. Amen? Pastora? Okay. Nagpa-practice niyang maging pastora. Amen. Amen, amen. Yan, ganyan, bumbastik. Pwede rin po tayo pumunta sa 1 Peter chapter 3 verse 4. At may ano rin po roon, sinasabi rin po roon. Dapat ikaw yun. 1 Peter chapter 3 verse 4. Ang sabi po niya rito. Peter 3, 4. Kaya ako sa 19. Huwag kang balik. Bakit hindi siya? Mali po, naitagtag ko lang po. Sorry po. Ayos ka na kasi. Tapos lagi siya parang may hinihila sa akin. Hinihila. Ay, ito. Sabi niya, the scripture remind us that modesty has value and that inner character displays beauty. But this doesn't mean that we must dress and grab cheaply clothes that gives an air of constant self-deprecation. Hindi naman ibig sabihin na. Hindi ka kinukonsinti ng Bible na gamit ka na. Ano sasabi niya? Kasi ang pag-ano daw, modesty has value Nalito ako and that inner character displays beauty. Hindi po yung damit hindi po yung klase ng pananamit doon ka nakikita yung value mo. Kundi ang pinaka-importante ay yung character display. Sabi niya yung pag-uugali mo, yun ang naghahayag ng kagandahan mo. Hindi yung kagandahan sa panlabas na anyo. Well, todo makeup ka nga daw. Ako, nag-makeup ko kanina, kaya lang Irish na yata. Sige, diba? Hindi yung marami kang pintura sa mukha. Maganda kang tignan. Pero hindi yun ang tunay na kagandahan, kundi ang kagandahan ay yung pag-uugali mo na nakikita ng kapwa mo. Bawal ang masuot. At yung damit mo, magaganda kayo. Kahit pa na si Coca-Cola ka dyan, talaga naman, ang ganda ng height mo, 36, 26, 36. Plaza naman. 36, 26. Kung ang pag-uugali mo naman ay hindi kasing ganda ng outward appearance, ay wala din. Hindi ka maganda. Hindi ka maganda. Sabihin ko sa'yo, kahit ikaw pa yung nakikita ng lahat ng tao na maganda, kung ang ugali mo ay hindi maganda, hindi ka maganda. Abay, amen. Glory to God. Grabe. We should dress in a way that reflects our feelings of positive self-worth, letting our light shine for all to see. Amen. Glory to God. Dapat ako din ganun din. Kaya ako ginawa ito dahil minsan talagang bago mo namang gawin at bago mo ibahagi sa kapwa mo, ikaw muna ang tatamaan. Hindi yung sila ang tatamaan, kundi ikaw. Bago mo i-share, dapat nangyari sa buhay mo, di ba? May kaya nga nilagay ko yung islat eh, kasi tiro lang. Oh, maliwanag, di ba? We should dress in a way that reflects our feelings. Ano bang feelings mo? Feelings mong bata? Kaya nagdadamit ka ng
Oh, talaga naman. Napagtuwad mo. At hindi, hila ka ng hila. Nagdamit ka ng maiksi, tapos hila ka ng hila. Di ba? Huwag ka na magdamit ng maiksi kung hila ka din ng hila. Tuma naman. Kung intention mo magdamit ng maiksi, hayaan mo ng maiksi, kaysa makita pa yan. Kasi nagdamit ka na ng maiksi eh. Bakit ka hila ng hila? Buti na lang naka-church ako. Hindi ka sanay, di ba? Nahihiya ka sa Panginoon, kaya hila ka ng hila. Kaya next time, huwag ka na magdamit ng maiksi. Para hindi ka nahila ng hila. Kung hila ka din ng hila. Eh, anong gagawin mo kahit nahila ka ng hila? Eh, maiksi talaga yan eh. Di ba? Kulang sa tela. Oh. Kumari ka pa, pag ganyan-ganyan ka pa. Umurong. Para sexy. Ay, sexy. Oy, hindi sermon to ah. Nakikita ang positibo na kahalagahan sa sarili mo. Letting our light shine for all to see. Yung nagniningning, nakaanyuhan mo sa Panginoon ang dapat makita ng iba. Hindi yung iniisip mo yung maganda ka para yun ang makita sa'yo, kundi ang isipin mo ay kung paano kang makita ng iba na ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos. Amen! Pastora! Sige! Sunado mo pa! Amen. This will look different for different people. Since what lights up the eyes of one may not do the same for another. Oo nga naman. Kahit nga na ang pagtingin sa'yo ng isang tao, kahit na nakadamit ka ng maiksi, ikaw ay mabuti dahil kilala mo. Pero kung about yung iba, isipin mo naman yung iba. Huwag mo lang isipin yung kakilala mo dahil, ay kilala naman na niya. Talagang ganito na ako kasi kilala niyo naman ako. Eh paano yung iba na hindi nakakakilala sa'yo? Ay sabihin mo ba sa kanila na, ay total hindi mo naman ako kilala? No. Wala akong pakialam. Papakels. Wala akong pakialam, basta ako. Hindi ka naman artista. Sabi ko, let your light Siya. for all to see. Hindi yung mga kakilala mo lang na nakakakita, kundi lahat para ikaw ay maging isang example, mabuting example na babae na lingkod ng Diyos. We must find, merong pong reference yun sa ano, different for different people since that lights up the eyes of one may not do the same for another. Sa Matthew chapter 5 verse 14. Magpuput po tayo ng Bible baka kasi mahirap eh. Mas maganda talaga yung nakabase lahat sa Bible. Pag-aralan ko na rito, sa tagal ko rin na narito na nasa training po tayo ng ganito, na nung una nanininig ako. Ano sasabihin ko dun sa harap? Wala ka nga palang sasabihin sa harap kung hindi ka nag-aaral. Diba? Amen. Mahirap naman dito sa harap na hindi ka nag-aaral. Kung ano na lang yung sinasabi mo, hindi na akma dun sa topic mo. Okay. Ano na lang yung binaba. Ang hirap kaya nakita ko rin yung sa sarili ko na kasi nire-review ko yung sa mga kaya napakaganda at malaking tulong yung may video. Dahil pag i-review mo pala yun, nakikita mo yung kung ano yung dapat mong punuan, kung ano po yung dapat mong gawin para lalo pang ma-develop yung paglilingkod mo sa atin. Amen. Kaya maraming salamat sis dahil napakatyaga din ng mag-video. Kahit na video lang mahirap din yan, di ba? Yung pagdaan. Kaya isa kang tunay na anak ng Diyos. Isa kang babae. Sa Matthew chapter 5 verse 14 and 16, tayo wala doon. Sabi po na rito ay Salamin. hindi naman dapat ninyong pagliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Amen. Wag po yung damit ang pagluwalhatiin po natin, kundi yung mabubuting gawa po natin. Wag yung damit ang ipakita natin sa kapwa, kundi yung mabubuting gawa po natin dahil yun po ang kailangan. At pag nakita po nila ang mabubuting gawa po natin, hindi na yan mahirap akayin, hindi na yan mahirap i-invite.
katahirap, maghirap talaga mag-evangelize. Kaya nakikita ka napaka ano mo. Maganda ka nga sa labas, hindi naman magandang loob. Sino maaakal mo? Wala. Pero, nakita lang maganda ka na nga sa labas, maganda pa sa loob mo, aba, dubli-dubli yung pagpapala yun ah. Diba? Parang ikaw yun. Salamat. Ang ganda-ganda mo, tapos ang ganda pa ng upag-uugali mo. Kahit hindi mo yayain yan, siya na yung magbo-volunteer na, sama ako sa'yo sis. Diba? Hindi ka na Naranasan nyo masungit. na ba yun? Yes! Oo, sama ako sa'yo sis. Kasi alam nilang, ang ganda mo na. Ang ganda pa ng pag-uugali mo. Aba naman, napakaswerte naman ng boyfriend mo, asawa mo. Amen. Hallelujah. Pinagpala. Pakaswerte, talaga napakaswerte. Pinagpala. We must find Yes, our own individual balance between trend and tradition. Spending and treat. Dapat ibalansin po natin. Baka hindi na natin nababalansin. Basta mabili lang natin Kaya yung lang wala uso. yung Yung uso eh. Ilibo yun. Kahit na uso eh. Bilhin ko yun para naman sunod ako sa uso. Dapat daw balanse at may pagtitipid. Sabi niya hindi rin. natatanggal na. Balanse at may pagtitipid. Maganda na yung damit mo, mura pa. Aba, saan ka pa? Kahit matugpa-tugpa lang yan, pag pinagtahi mo, binlinagyan mo ng style, aba, napakaganda ng signal. Diyan kay Nanay Loli. Ang galing yung mag-ayos, magdamit. Kahit simple lang, kahit na mura lang. Pero ang gandang tingin. Yun ang galing. Pag-balansahin po natin, hindi Amen. uso. Kaya pansa ko ni Nanay Yoli eh. Inuuna natin yun kasi uso. Sabay ganun eh. Where we find that balance, the clothes that we wear help us reflect Christ's life into the world. Pagniningin po natin ang ating Panginoong Diyos sa ating pananamit. Amen. Amen. Glory to God. At dito ako magtatapos. At ito po ay hindi po sermon. Ito lamang ay sasabi lang. Sasabi lang ng pawang totoo at pawang katotohanan ito po lamang. yung conclusion ko po. Pagtatapos ko, remember that every clothing choice has the power to make your light shine together or dimmer. We have the power to shine. Ang mga Amen. anak ng Diyos na babae na magandang magdala ng damit ay parang star, parang araw na umiginang, kumukutitap. Shine like a diamond. Amen. Sa paningin ng iba. So remember that every clothing choice, yung pagpili po natin ng damit, ay may power yan to make your light shine. Amen. Para yung ilaw mo ay magningning, ay nakasalalay sa iyong pananamit. At hindi lang sa pananamit, kasama na po yung magandang pag-uugali. Hindi na masungit. Amen. Thank you. Amen.